kung ito mga pari at obispo na mga ipokrito numero 1 ay talagang naghahabol ng pananagutan upang mapatigil ang korupsyon, unahin nyo si Marcos. Okay, ayan na nga, no? Ang matinding banat dito kay Ka Eric Celis dito sa administrasyon at specifically itong mga Catholic churches natin na bumabatikos ngayon sa mga Duterte, no? Yan po ang panawagan ni Ka Eric na kayong mga Catholic na mga pare, kayong mga pare ay batikos kayo ng batikos sa mga Duterte, when in fact kung gusto nyong bumatikos sa mga Duterte, unahin mo muna na bumatikos dito kay Bongbong Marcos dahil sa kanyang administrasyon lagana po ang korupsyon. Yan po ang sabi ni Ka Eric. Itong video na ito, itong vlog na ito ay papanoorin po natin itong vlog ni Ka Eric na ang dami pong revelasyon at mga detalyeng mga informasyon patungkol po dito sa Marcos administration, mga kabalastugan nila at yung mga anomalya na nangyari sa Marcos administration, no? Not specifically sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos, kundi pinabayaan ni Bongbong Marcos na lumaganap yung korupsyon. Hindi naman mainly, wala man tayong ebidensya na si Bongbong Marcos yung gumawa sa korupsyon, ngunit subalit yung mga ilan na mga government officials pinabayaan lang, especially dyan sa House of Representatives, di ba? So yan po ang ating papanoorin, itong statement at vlog ni Ka Eric, at tayo po ay magre-react sa kanyang mga revelasyon. Okay? Pero bago ang lahat, guys, no, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para, guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go. Okay, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. And at the same time, yung mga cellphones po ninyo, ma-notify kayo kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, at at the same time, kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman po ninyo. Okay? Kaya po, mahalaga na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so eto na nga, no? Masarap pong panuorin itong vlog ni Ka Eric kasi po hinuhubaran niya ang itong administrasyong Marcos kung ano ang mga nangyayari. Kasi alam naman natin, ang taong bayan ngayon bulag sa mga nangyayari, especially yung mga loyalista at mga dilawista. Yung mga dilaw, wala. Akala nila siguro na itong administrasyon na ito is doing good. Pero kung himay-himayin mo, if you will go deeper on what's happening, grabe. Okay? So ito po, ipapanood ko sa inyo itong revelasyon ni Ka Eric dito sa mga kamalastugan ng ating administrasyon ngayon. At tayo po ay magre-react dito. Okay? Play. Bakit po namamanas ang boses ni Ka Eric, no, mga kababayan? Sapagkat kahapon po dito sa Chicago, dito sa Laba Wood Park, ay nagkaroon po ng pagtitipon ang mga Filipino community groups and associations. So almost 100 din po na katao. Friday po yan, mahirap mo tipunin ang mga tao dito dahil may work yan. So nagtipon-tipon kahapon, no, with the participation of Filipino teachers na dito po na-deploy at nagtatrabaho na sa Chicago bilang mga guro, at pati na rin po ang ilang mga nurses and mga pribadong individual na dito ta po naninirahan at bahagi ng Filipino community and groups and associations dito sa Chicago. So nagkaroon din po ng nagpagpipirmahan nitong petisyon. Ito po, hawak ko nga. Dadalhin ko rin ito sa New York pagbalik ko mamayang gabi. Ito po, yung petition for Marcos resign now. Mga kababayan, makikita nyo, nagpirmahan po ito kahapon sa Laba
That's the way they pronounce, but the spelling is Labagh, silent GH po. Laba Wood Park, dito po sa Chicago, no? Malapit-lapit lang ito sa boundary ng Chicago, ng City of Chicago. So, nagpirmahan po kahapon ng Marcos Resign Now, kung saan po dito inihayag ng mga kababayang mga Pilipino, mga kababayan natin, ang kanilang sentimiento at mga saloobin hinggil sa panawagan po nila na dapat bumaba na at lumayas na sa pagiging Pangulo ng Bansa si Marcos Jr. At nandun din po ang pinsang buo ni Pangulong Rodrigo Duterte, si Tita Welma Duterte. Magkapatid po ang kanilang ama, yung father ni PRRD, ni former President Duterte, na si Governor Duterte, at ang tatay ni Ma'am Welma Duterte ay magkapatid. So first degree cousin po sila. Nandun din po siya kahapon. May edad na rin po siya, no? Over 70 na rin po ito si Tita Welma. Dati po itong accountant sa DPWH sa Mindanao. Okay? Nandun din po kahapon sila Manong Ray Gobensyong. Siya naman po ang nagsisilbing volunteer coordinator para po dito sa tinatawag na Marcos Resign Now. And ang isa po sa mga suki ni Ka Erica na sa YouTube lang po niya ako nakikita, at actually apat silang pumunta, iba-ibang area ng Illinois. Nag-drive pa sila ng almost an hour ang iba, ay pumunta po para makahalubilo si Ka Eric, no? Isa dyan po si Manong Tito Silvano at si Ginoong Pete. Pete lang daw ang tawag sa kanya, pero bong siya sa Pilipinas. Talagang hinanap niya po yung venue at umabot ng 30 minutes bago niya mapuntahan kami kasi malaki po tong area, marami pong tao palabas-pasok, siya akala niya hindi doon ang venue. So Pete, thank you sa pagpunta kahapon, and of course a former director sa mga shows ng GMA dyan sa Pilipinas po at ng mga television shows nandito rin kahapon at naging kahalubilo natin. Ganon din po ang iba pang mga teachers like sila Darrell. Marami po dito mga guro na galing Mindanao, dito na po na-deploy bilang mga guro ng kabataan dito sa Amerika. Ganon din po yan sa New York, no? May organization din po sila doon. Kaya po namamanas-manas si Ka Eric sapagkat kasama ko rin kahapon ang grupo nila Edwin Chua ng SIS, Solid Inday Sara Duterte, kasama si Randy Wong, ang pamilya nila. Marami po. Nagulat na lang ako na mayroon na pala ditong SIS, Solid Inday Sara na grupo na ang kanilang layunin po ay tulungan ang mga Pilipino na yakapin po ang pamumuno ni Inday Sara Duterte bilang totoo at nararapat na maging pinuno ng ating bansa. So ang tawag ng grupo nila SIS, Solid Inday Sara Duterte. Ayan. So maraming salamat kina Tita Filita at iba pa na hindi ko na-mention. I hope na magtuloy-tuloy po ang initiative nyo dito sa pagbubuo ng Marcos Resign Now all over Midwest and Central Region of America. Sa New York po, nailunsad na rin po ang by the way, shout out sa mga kababayan natin dyan na mga OFWs sa Chicago. Hello po sa inyo sa mga audience ko dyan. Hello sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Resign Now na dinaluhan ni Congressman Jing Paras, former Congressman Jing Paras, kasama po ang Patriotic Filipinos. I hope sa West Coast region po ay magkakaroon din ng pagtitipon kasi may possibility na mapunta po ako sa Los Angeles and sa Houston, Texas, no? Para po sa mga pagsuporta ko sa pagtitipon ng mga youth ministry and activities ng Kingdom of Jesus Christ at ng mga kaibigan natin from SMNI USA. Ayan, nagte-text na. Yes, Ka Eric, invited ka namin. Yeah, thank you. Brother Bong, ang ministro po ng Kingdom of Jesus Christ, at si Ma'am Michelle ng SMNI USA. Nandun din po sila kahapon. Magaganda, masaya po ang fellowship, mga kababayan. Okay? Now we go to the topic. Okay? Mga kapatid, mga kababayan, malinaw po na ginagamit na issue itong mga pagkakaroon ng alias at code names. Oy, may nakalimutan ako napasalamatan.
yung pamilya ni J. Hans at si Ma'am Rosan. Si Ma'am Rosan po, Davao, and at the same time, Prosperidad. Si Brother J. Hans ay galing naman po sa Cagayan de Oro. No? So sila po ay solid supporter ng ating pakikibaka upang maging matino at maayos po ang ating pagkakaroon ng good governance sa Pilipinas. At matapos na po itong balasubas at wala sa hulog at kontra sa interes ng mamamayang Pilipino na uri ng pamumuno nila Marcos at Romualdez. Si J. Hans po ay dating operatiba ng National Intelligence Coordinating Agency, NICA. Nakasama ko po siya sa mga gawain laban sa CPP, NPA, NDF sa Mindanao. Magaling din po ito, asawa niya si Rosan. Pero nag-early exit na po siya sa National Intelligence Coordinating Agency na sa Amerika na po siya. So ayun, very broad range of origin ng mga grupo po ang nandun kahapon sa Chicago na pagtitipon sa Marcos, resign now, at ang panawagan ng bring him home para kay Pangulong Duterte, 100 days of injustice in incarceration. So, ano po talaga itong confidential fund na ito? Bakit ito nagkakaroon ng mga alias and code names sa pagbibigay po ng mga pondo at pag-utilize ng pondo? Uulitin ko po, ang confidential fund ay kapareho lang po yan ng Security and Intelligence Fund. No? Ang may pinakamalaking confidential intelligence fund po ay si Marcos Jr. Hindi po yan bumababa sa 4.5 billion pesos every year. In fact, ngayong taon yata mahigit 5 billion po ang kanyang confidential fund, 5 billion sa Office of the President. Kay Sara Duterte, 0 sa kanyang pagiging Vice President. No? And then, lilinawin natin that there are more than 400 government agencies na nagkakaroon po ng budget allocation for so-called confidential fund. At isa po dyan, ang Department of Justice, mayroon po mga 500 million confidential fund yan. Ang Department of Interior and Local Government, 500 million din. So, yan po ay mga civilian agencies din, mga kababayan, at pinamumunuan ng magkapatid na Rimulya, no? So sila po ay mayroong mga confidential fund. At kung busisiin po yan, ako po'y sigurado na sila po'y may mga alias names din po na ginagamit upang maparelease ang mga pundo. So the phenomenon of Mary Grace Piatos is not a phenomenon after all na gustong idrambit, gustong ipakita nitong mga tagapag-atake laban kay Vice President Sara Duterte, sapagkat the use of alias names or code names is also being utilized by the DOJ, by the DILG, by the Office of the President, and so as with those having confidential fund in their budget. Hindi po yan kay Sara Duterte lang. So, mali po, malisyuso itong sinasabi ng CPP, NPA, NDF urban operatives na pinipike ni Sara Duterte ang kanyang mga confidential fund para mapalusot at manakaw niya. Mali, bupols, mga kababayan, sapagkat lahat po ng mga sangay at ahensya ng gobyerno na mayroong allocation ng confidential fund, gumagamit po yan ng alias and code names. Gumagamit po yan ng mga cover receipts. Yan pong binabanggit ni Justice Martires ng Ombudsman ng kanyang sinupalpal itong nagdudunong-dunungan pero bupols naman na si Franz Castro, convicted criminal sa kasong child abuse, kasama si Sator Ocampo. Ang sinabi sa kanya ni Ombudsman Martires, ni Justice Martires, pag hinihingi mo po ang resibo at detalye kung paano ginagastos ang confidential fund, hindi na po yan confidential fund. Correct. Tama. Hoy, Franz Castro, mag-liquidate ka muna. Kasi kung maalala nyo, ang sinabi ni Attorney Panelo, no, yung mga resibo na yan, yung mga piatos-piatos na yan, kung totoo man yan na merong nag-i-exist na pangalang piatos, dinidisguise nga. Kasi hindi mo pwedeng sabihin ang tunay na pangalan. It is very useless na tatawagin natin confidential funds
na ibubulgar mo itong mga pangalan na tumutulong dito sa gobyerno. Di ba? That's the point of Attorney Panelo. Maraming mga pangalan dyan ang nakalagay sa liquidation na hindi tunay nilang pangalan. At ito namang mga bobong mga House of Representatives, kagat rin sila ng kagat dito. Sabi nga ni VP Sara, hindi natin pwedeng sabihin itong mga pangalan na ito dahil tinutulungan na nga tayo dito tapos ibubulgar pa natin yung mga pangalan nila. Mapipiligro ang kanilang buhay. Ganun lang po ka-simple ang unawa dito sa confidential funds. At yan po ay hindi maiintindihan ng House of Representatives. Yan ang ibig sabihin ni Ka Eric dito. Ang resibo mo sa milyon-milyon at limpak-limpak na pera ng taong bayan na ginagamit ninyo na walang resibo din, kundi ang gamit nyo, certification lang. Correct. Liquidation by certification. Ha? Franz Castro, at yan ay limpak-limpak na milyones sa kaban ng bayan. Tama. Kung hindi ka ba naman nuknukan ng pagkatarantado at bupuls, nakatsamba ka lang dahil pinapalusot kayo ng COMELEC na mauupo kayo dyan sa Kongreso, unahin mo munang i-liquidate ng may resibo at detalye saan nyo pinagdadala ang bawat isa sa inyo na mga komunistang terorista. Hindi bababa every year 100 million ang nakukuha niyong pondo. I-liquidate mo muna yun. Ha? Bigyan mo ng resibo, hindi certification, at ipaliwanag mo sa taong bayan. Correct. Sapagkat alam namin at alam ko na binibili yan ng bala, armas at mga gamit para sa terorismo ng CPP, NPA, NDF. Huwag kang magsinungaling. At yan ay alam ko sapagkat dyan ako galing. Ang mga pundo ng NPA po ay kinukuha yan sa Communist Party, na ang Communist Party po. Actually, itong si Ka Eric, alam niya lahat. Okay? Kung anong ang nalalaman niya kay Franz Castro, alam niyo na. Kasi galing si Ka Eric dyan eh. Ay doon naman nangungulimbat ng pera dito sa mga party list na mga pondo na ito, including ang tinatawag na extraordinary fund na nabulgar. Bunga po ito ng Joint Senate and House Committee o Joint Senate and House Resolution number 10 na pinalusot po nila Ping Lacson noon. So, uulitin ko po ang binabanggit ni Justice Martirez na hindi na po yan magiging confidential fund kung i-require mo pa sino itong mga tao na ito na nakatanggap ng mga releases from confidential fund. Saan ito ginamit, saang lugar, anong detalye nito. Otherwise, masusunog po ang ating mga intelligence project at ang ating case operation plan. Walang alam, nagdudunong-dunungan itong CPP, NPA, NDF at pati itong mga tagapagsalita at tagapagtahol. Actually, tagapagtahol ito nila Martin Romualdez, itong si Attorney Bugoy. Attorney Bugoy, kung si Brother Renato pakahapon, Attorney Bugoy at itong si Princess Abante. Princess lang pong pangalan niya, pero hindi siya prinsesa. Sa pagmumukha pa lang, hindi prinsesa talaga. Itong anak ni Benny Abante, no? Butangera part 2 ito para kay Claire Castro, no? Correct. Hindi nila alam ang pinagsasabi nila. Dahil lang daw may Mary Grace Piatos, may mga alias names, at may mga resibo na questionably daw, automatic na ninakaw ang confidential fund. Excuse me, the same is applied kay Bongbong Marcos. The same is applied sa DOJ, DILG, NICA, ISAP at iba pa po na mga intelligence-related projects and programs na pinupunduhan po ng confidential fund. Hindi po yan exclusive lang para sa kay Sara Duterte na busisiin ninyo. Yeah. Kaya dapat maintindihan ito ng mga taga-Atenista, ng mga taga-UP Law, at kung sino-sino pa, that you cannot simply reveal just because you want to accuse the Vice President Correct. ng katiwalian na hindi naman established, because under the audit rules of Commission on Audit and actual audit na ginawa ng Commission on Audit, hindi po nagkaroon ng paglabag si Sara Duterte sa utilization ng kanyang... Diba, kung matatandaan natin, sabi ng COA, malinis si VP Sara. So, wala silang nagawa doon, yung mga taga-House of Representatives. Nga sila doon eh. Kasi, ayun nga, sabi ni Ka Eric, according to the COA rules, nag-follow naman si VP Sara.
Ha? Wala naman siyang nilabag na rules and guidelines sa COA. So ano pang hinahanap nila? It's very obvious na itong House of Representatives, ginugulo lang nila ang isipan ng taong bayan by propaganda, piatos-piatos. Yan ang kanilang ikinakalat. Huwag kayong magpaano dyan, magpadala dyan sa mga pinakalat nila. Confidential fund, mga kababayan. At saka ito pa, kung ito mga pari at obispo na mga ipokrito numero 1 ay talagang naghahabol ng pananagutan upang mapatigil ang korupsyon, unahin nyo si Marcos. Correct. At yung kanya mga alipores na kayo'y tahitahimik ngayon, hindi nyo sa sinisingil saan napunta ang kinulimbat nila na 60 billion mula sa PhilHealth sapagkat hindi po pinayagan ng Korte Suprema na ang 9 billion ay kukulimbatin po nila Marcos. Saan napunta itong 60 billion na kinulimbat nila mula sa PhilHealth? Hindi nga nila may paliwanag sa oral arguments sa Supreme Court. Bakit tahimik kayo tungkol dyan, no? Itong mga maiingay na mga bully minority na umaatake kay Vice President Sara Duterte, tahimik po sila sa real issue ng korupsyon. Ito pa, anong inyong reaksyon at boses? Bakit tahimik din po kayo pagdating dito sa GAA 2025? Correct. Kung saan po butal-butal, mga 28 items po ang butal-butal dito at nakita na mayroon pong mga 470 billion pesos congressional insertions which are illegal. Bakit tahimik kayo? Ito dapat ang ating binubusisi. Ito dapat ang binibigyan ng emphasis sa pagpapanawagan ng public accountability. Subalit tahimik po sila, mga kababayan. Itong mga kasi tinatawag natin sila, mga crusaders daw for accountability, and yet they are so silent and they are so neglecting. Dinineglect po nila, ipinapalawalang bahala po nila itong malawakang korupsyon na nagaganap sa ilalim po ni Marcos, starting with Marcos. Di ba? Nag-zero budget ang PhilHealth, tahimik sila. Nag-cut ng budget sa sektor ng edukasyon, almost 65 billion pesos, both sa higher tertiary level education support and even sa public school education sa elementary and high school. Ang total budget cut dyan ay 65 billion pesos. Subalit nagpapasok si Martin Romualdez at ang mga buayang congressman nang kukontratahin nila para makukubra nila. Sila din ang mga kontrata, mga 470 billion pesos. Bakit tahimik kayo? Correct. Mga kababayan, bakit tahimik din po itong grupo na ito na umaatake kay Sara Duterte sa usapin po ng liquidation by certification, kung saan po itong Joint Senate and House Resolution number 10 ay ginamit po para magkaroon ng palusot na mga pundo that even the communist terrorist organization can get as high as 100 million pesos each one of them. So kung tatlo ang nakaluklok dyan na mga komunistang terorista and among other congressmen pa na mga buaya, mantakin mo nakakakuha sila ng average 100 million each one of them. So kung tatlo yan, 300 million a year na liquidation by certification lang. Okay na kay Martin Romualdez at okay na sa inyo? So ito mga grupong ito na nagsasabi ng pananagutan kontra korupsyon, abuso ng Vice President Sara Duterte, and yet tahimik sila sa mga naghuhumiyaw na pangungurakot. Aba. Ibig sabihin po, it's not after all about accountability. It's not after all about transparency. Kung bakit nila gustong ipabusisi ang confidential fund utilization ni Vice President Sara Duterte. After all, it's after only the head of the Duterte. Ang gusto lang nila, tanggalan ng political influence at hindi na makakatakbo pa sa 2028 at wawasakin nila ang political value ni Sara Duterte. That's the long and short of it. Yun lang po yun, mga kababayan. Pa-impeachment pa kayo. Kung si Senator Amy Marcos pa, di nga accountability. Hindi po yan accountability. Ang impeachment process is being weaponized so scandalously by Martin Romualdez
upang gamitin na iparalisa at lumpuin at wasakin ang ating Vice President, sapagkat kapag nagkaroon po ng eleksyon sa 2028 kung matutuluyan, kung hindi pa po babagsak itong gobyerno ni Marcos sa pag-aalsa ng taong bayan, malamang sa malamang po sigurado tayo kakain ng alikabok na 2 tonelada si Martin Romualdez kapag lumaban po siya sa halalan in an open, fair elections versus Sara Duterte. Kaya niya ginagamit at gustong i-weaponize ang impeachment na ito, mga kababayan. It's not, after all, about accountability or pananagutan. Correct. So balik tayo dun sa confidential fund. Ang bawat confidential fund of all agencies, mga kababayan, may tinatawag yan na intelligence project o may tinatawag yan na security project. Pwede po yan. SP or IP. May tinatawag yan na case operation plan, COPLAN. Na ang layunin yan ay magkuha, bumili ng impormasyon at maglatag ng mga intelligence support on the performance of the duties and functions of that agency, including support indirectly to the overall national security interests of the country. So pwede po yun, allowed yan, mga kababayan. Kaya ang intelligence project or ang security plan project, SPP, ay mayroon pong kaakibat yan na COPLAN o case operation plan. Doon na po inilalatag ano ang detalye kung paano isasagawa ito, ang mga projects na ito. That includes yung procurement ng safe houses, mga equipment related to intelligence and security project, including po ang pag-maintain ng mga assets o yung mga informants. Yan po ay allowable practice. Hindi po yan mali, mga kababayan. Kaya tama lang po na kailangang talakayin natin ito so that yung cloud of infused doubt, no, yung pinipilit isalaksak na pagdududa at mga pag-aalangang iakusahan ng todo-todo si Vice President Sara Duterte sa kaisipan ng mamamayang Pilipino. Correct. By using the intrigues against confidential fund which are not correctly explained, kailangan pong maipaliwanag ito. These are more important than discussing the private life of Rodrigo Duterte, mga kababayan. So dapat ang ibig sabihin diyan ni Ka-Eric, yung mga kumakalat na mga issues patungkol sa usaping private life ng mga Duterte, no? Yung mga vloggers, yung mga supporters rin na nakisawsaw, no, wag na niyo palakihin yan. Private life yan ng pamilyang Duterte. Yun ang tinututukan ninyo. Nakakahiya naman kayo. Kayo ring mga vloggers iwasan nyo rin naman na makisawsaw dyan sa issue na yan. Ito tayo mag-focus. Ito po ang mahalaga. Ito po ang makabuluhan. Hindi yung walang katuturan. Alam naman po natin, sa mababang antas ng kamulatan ng mga Pilipino, madali pong ibenta ang kwento ng chismis. Correct. At mga intrigahan, lalo na po kung ito ay ikasisira ng pagkatao ng isang tao. So mga kababayan, dito tayo sa mas malinaw na talakayan. Yan po ang crusade ni Ka-Eric, that is my advocacy. Kahit po kukunti lang yung manonood at makikipagsubaybay, importante po ay inaangat natin ang antas ng diskurso. Inaangat natin ang antas ng talakayan upang maging malinaw ang pag-abot ng kamalayan at mabuting pag-unawa ng ating mga kababayan sa mga mahahalagang usapin that pertains to public interest and public issues. Not about the private lives of people. Correct. Okay? So, pangatlong aspeto po dito sa confidential fund na hindi ko kahapon natapos. The confidential fund, ang kanyang objective po niyan ay magkaroon ng security and intelligence product o result. Ibig sabihin po, hindi natin may tatanggi na si Vice President Sara Duterte po ay isa, mas malakas pa nga sa totoo lang, ang kanyang open na pakikipaglaban upang tunggaliin at puksain ang communist terrorist groups, including their front organizations. We must remember, nang siya ay naging Department of Education Concurrent Secretary, ay nandyan po ang infiltration, recruitment, and mga
urban operations ng CPP, NPA, NDF sa sektor ng edukasyon. Nandyan pong recruitment na ginagawa ng Kabataan Party Tapos, na nagre-recruit para gawing Vice President NPA ang pa mga siya. kabataan. Nandyan ang League of Filipino Students, LFS, na front organization din ng Communist Party of the Philippines. Nandyan din po ang Anak Bayan at marami pang iba na organisasyon na nilulubugan, pinapaandar at ginagamit ng CPP, NPA, NDF for their sectoral infiltration, particularly to the youth and student sector. Nandyan pa rin din po ang threat nitong Alliance of Communist Teachers Act and Act Party List na lumalubog at lumalangoy sa public school teachers. And we have more than 800,000 public school teachers, elementary and high school. So what do you expect, Sara Duterte, to keep quiet? Alam naman natin po nung kahit siya ay mayor pa ng Davao City, hindi po niya pinayagan na mamayagpag ng ganun-ganun lang ang CPP, NPA, NDF. In fact, nang mabuo po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, si Sara Duterte po at sila Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ ang unang tumulong upang ilarga po ang komprehensibong partisipasyon ng mga local government officials hanggang barangay officials at magkaroon po ng information campaign support to the NTF-ELCAC habang ang ibang mga gobernador at mayor ay nag-aalangan pa until itinulak ni Pangulong Duterte itong Executive Order number 70 creating the formidable program of NTF-ELCAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So hindi po natin maitatanggal yan kay Vice President Sara Duterte that when she became Vice President and she was concurrent Secretary of DepEd, talagang kailangan niya ang confidential fund because ito ay kanyang ginagamit upang labanan ang totoong mga kalaban ng Estado at mamamayan na namamayagpag noon sa pag-infiltrate, sa pag-recruit at pagwasak ng iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na po sa sektor ng edukasyon na ipinaliwanag ko na nga kanina kung ilang organisasyon, front organizations ang ginagamit ng CPP, NPA, NDF para pumasok at manabutahi sa loob po ng sektor ng pampublikong edukasyon and even the entire education sector. So the Vice President, being the concurrent DepEd Secretary at the same time Vice President siya ng bansa, pangalawang pinakamataas na inihalal na opisyal ng gobyerno, tungkulin po niya at mayroon po siyang obligasyon at mayroon po siyang mandato na magkaroon ng confidential fund, including ang paglalarga ng tinatawag na Intelligence and Security Project, kung kaya po siya ay nagkaroon po ng confidential fund nung siya ay hindi pa inaatake nila Marcos at Romualdez nang hindi pa sumambulat ang political war between the Marcos-Romualdez faction and the Duterte political group. Ayun. So malinaw na sa atin na hindi po ito kapritsyo ni Sara Duterte. Kung mayroon nang dapat singilin, kung ang pagdating ay bigat at ang buo na pagtingin sa usapin nitong confidential fund, Marcos Jr. for the last 3 years ay humigit kumulang po mga 14 billion. 14 billion po ang kanyang naging confidential fund. At sigurado tayo na mayroon din po dyan mga alias names and code names. Mayroon po yung intelligence project, mayroon po yung co-plan o case operation plan. Ang sinabi dyan ni Panelo patungkol dyan, yung mga code names na yan, pagpuprotekta yun sa mga tao na tumulong. Okay? Kaya nga confidential. Bakit ko ba lagi itong binabanggit? Kasi ang House of Representatives, pinipilit nilang hindi maunawaan ito. Diba? How can be it called confidential funds na ibubulgar mo ito mga pangalan? So dyan pa lamang, alam po ni VP Sara na she will mananaig siya sa
impeachment trial. Pagdating diyan sa Senado, no, alam na unang-una wala namang numbers yung House doon, di ba? Pagdating doon, magbotohan na yan kung ma-impeach ba o hindi ma-impeach. For sure, yung mga senador doon, majority, boboto talaga kahit ka siguro 20th Congress. Di ba? So, dyan pa lamang, halatang halata na ang isinusulong nitong mga taga House of Representatives ay propaganda lamang. Magpapamedya, yan ang hilig nila magpapamedya, kung ano-anong sasabihin kay VP Sara, whether it may be good or bad, the fact na nagharap sila sa media, paninira. Bahala na. Bahala na sila kung ang taong bayan ay maniniwala o hindi. Kung maniniwala sa yung iba sa kanila, ikasasayan nila yan. Pero, ang hindi lang maiiwasan, no, nila ay ang dami pong mga vloggers ng mga Duterte ang magtatanggol dito kay VP Sara, na lahat ng mga ginagawa ng kalaban ng mga Duterte ay paninira lamang. Kaya hindi nila mabuwag-buwag ang mga Duterte. Now, bakit hindi yan busisiin at hindi rin po tingnan na ito kung ang hinahanap natin ay accountability and to fight off corruption? Di ang lahat ng 400 agencies of government na mayroon pong budget allocation on confidential fund and intelligence security fund. Imbestigahan. Busisiin natin. Delikado po yan, mga kababayan, because we will be opening up into a Pandora's box of danger. Kawawa ang ibig sabihin bansa. po, mas mailalantad ngayon sa mata ng mga kaaway, kalaban, ng mamamayan, and even ng foreign interest kung ano po ang ating kalakaran pagdating sa mga intelligence and security projects ng ating gobyerno. Kaya delikado po yan. Delikado, which is, yan ang hindi inisip ng mga tuwadkom dyan. And I think that is the reason why ang nangyari po ang itong pagkakaroon ng confidential fund issue laban kay Vice President Sara Duterte, dahil po ayaw nila na magkaroon po ng mas malawak pa na partisipasyon si Vice President Sara Duterte pagdating po dyan sa usapin ng paglaban sa mga totoong kalaban ng gobyerno at ng mamamayan. So now it is very clear na kung ano pala ang kalakaran, kung paano ginamit ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund, like having the use of code names, alias, intelligence project, case operation plan, mga safe houses, at pagkakaroon po ng mga agents, informants na binabayaran mo, at dapat yan ay gumagamit ng alias cover, at ganun din po ang pagkakaroon ng kanyang mandato at ng kanyang obligasyon na kanyang tulungan ang ating bansa na humarap sa mga usapin ng communist terrorism and other threats to the national security. Yan po ay bahagi ng kanyang function bilang pangalawang pangulo ng bansa. Nothing is wrong about that. Diba? So, ang sa akin lang dito, no, ang atin pong nakukuha na impormasyon sa mga explanation ni Ka Eric, ang pagiging Vice President po, bahagi na po yan yung confidential funds. Ang confidential funds po, ito po ay nakakatulong sa bansa natin na mapagtakpan natin itong pinoprotektahan nating mga intelligence. Itong mga taong tumutulong. Ito bigyan ko kayo ng example. If merong mga kalaban ng gobyerno, grupo ng mga kalaban ng gobyerno, in order for you to know what is the plan on that group, kukuha ka ng isang membro dyan. Babayaran mo at yun ang magsasabi kung ano ang gagawin nila. Ibubulgar ngayon no itong isang taong to, no,
ibubulgar niya kung ano yung plano ng itong kalaban na itong gobyerno. At ito po ang tinatawag na confidential na tao, intelligence, part siya sa intelligence, at ito po ay pinoprotektahan ng gobyerno. Ang kanyang pangalan po ay pinoprotektahan. Kasi kung ibubulgar mo itong pangalan ng taong ito, malayo lang ang isang buwan siguro, baka gugurgurin itong tao to. Kawawa naman. Tinutulungan pa tayo. And remember, hindi po maliit na pera po ang ilalabas ng gobyerno dito. Medyo may kalakihan po. Kasi kung ikaw ba naman, for example, kalaban ka ng gobyerno, syempre, i-convince mo siya ngayon. Sabihin mo yung mga sikreto ng grupo na ito. Ibubulgar mo. Parang spy ba? Sa mga kalaban ng gobyerno. I-spy yan. Paano yan siya sasang-ayon sa sa utos mo kung wala kang ibibigay na pera? Hindi, syempre, itong mga taong to nangangailangan rin ng maintenance. Dapat i-house nyo siya. Kasi there are times na kakausapin nyo. There are times na kumukuha ka ng impormasyon. So, kailangan mo siyang i-house, i-hotel. May kalakihan ng presyo yan. Okay? Malaki nga ang budget. Siguro, dyan sa House of Representatives, alam nila ito. Sino ba namang hindi alam? May background sila dyan, pero binabaliwala nila kasi akala kasi nila na itong mga taong bayan mauuto nila na what is confidential funds, blah blah blah. Dito natin titirahin si BP Sara dito sa confidential funds. Sisiraan natin ito si BP Sara sa confidential funds. Ipalabas natin itong pangalang piatos para magmukha talagang may kasalanan si BP Sara. Ganon ang kanilang gagawin. At ito namang mga tangang supporters nila ay maniniwala rin. Okay? So, I'm hoping na kung ano man ang magiging mangyari sa impeachment trial, talagang aabangan natin yung pagbulgar ni BP Sara. Kasi alam ko na itong si VP Sara, may alam ito sa mga kabalastugan ng mga taga-House of Representatives. At ibubulgar niya yan. Kaya nga excited ako dyan Okay? So, yun po ang mga importanteng na share na mga information ni Ka Eric. Thank you, Ka Eric. Shout out to you. Mag-subscribe rin kayo kay Ka Eric. At libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin dito at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, and mag-subscribe na rin kayo dito sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. And meron tayong pangalawang channel natin, Donmar TV Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon. Maraming mga videos doon na mapapanood nyo na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? So, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, maraming salamat. See you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines.